Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto mga DDS, may latest update naman ang idol nyo na si Sara Duterte. Eto naman ho ang kanyang paawa effect sa taong bayan. O eto, panoorin ho muna natin. Ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapatid. Correct. Naawa naman ako mga DDS doon sa sinabi ni Sara Duterte na para bang feel niya sa sarili niya, iniwan na ho siya ng kanyang mga kaibigan na mga politiko. Naawa talaga ako doon mga DDS. Talagang natouch ho ang puso ko. Ayon kay Vice President Sara Duterte, feel niya sa sarili niya, no? Ang kanyang lakas parang kumbaga humuhugot ho siya ng lakas sa tao. Ngayon, ang tanong, ilang milyon ba ang pinaghuhugutan ng lakas ni Sara Duterte? Di ba? Pero alam naman po natin, may mga supporters pa talaga ito si Sara Duterte. Ikitang-kita ho natin dito sa part ng Manila, no? May halos araw-araw ho dyan ang kanyang mga supporters na nagaprotesta sa harapan ng Supreme Court, at alam ho natin kung ano ho ang kanilang mga kahilingan or panawagan. Kasama na ho dyan ang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte at sa kinakaharap na impeachment ni Sara Duterte. Yan ho ang kanilang mga panawagan sa Supreme Court. Okay? Ngayon, ay nako, Vice President. Ang tanong natin mga ka-aksyon, oobra ba yan sa majority na Pilipino? Di ba? Ngayon, dyan sa sinasabi niya na iniwan siya, feel niya, iniwan daw siya ng kanyang mga kaibigan na mga politiko. Wala naman akong napapanood na nagpapahayag sa social media na iiwanan na siya. Oo, di ba? May napapanood ba kayo? Parang wala naman. Di ba? Feel ko nga, sa tingin ko nga mga ka-aksyon, nadagdagan pa nga ho ni Libiste, ni Barsaga at saka ni Respicio. Di ba? Yan, suportado yan si Sara Duterte kasi mga DDS na ho talaga yan, yung tatlo na yan. Di ba? Ngayon mga ka-aksyon, pag-usapan lang ho natin itong bagong survey. Ayan po. Ayan. Mayor Leni nakakuha ng 43%. Si Vice President Sara Duterte naman is 51%. Okay? Pero alam nyo, ang nakakaganda kasi dito kay Mayor Leni Robredo, kahit sinabi na ni Mayor Leni Robredo na wala siyang balak na tumakbo sa national election sa darating na presidential election sa 2028, gusto niya muna mag second term sa Naga City bilang mayor para maipagpatuloy niya ang kanyang mga magagandang programa o proyekto sa Naga City. Pero ito ho ang nakakaganda, di ba? Kahit na alam na ng mga Pilipino na nagdesisyon na nga ho ito si Mayor Leni Robredo, pero ito mas lalong tumaas mga ka-aksyon, mga kakamping, ang kanyang survey. At 8% na lang ang gap ni Vice President Sara Duterte. Lumiit lalo ho mga ka-aksyon. At nakakuha ito ng mataas na survey o boto si Mayor Leni Robredo sa part ng Luzon. Ito naman si Vice President nakakuha ng mataas na survey o boto sa part ng Mindanao at Visayas. Pero alam naman po natin, ang part ng Visayas ay mga Ilonggo ho yan. Kasama ho yan mga ka-aksyon. Visayas po ang mga Ilonggo. Ngayon, alam naman po natin na dalawang eleksyon na po na tumakbo si Mayor Leni sa pagka-vice at saka sa pagka-presidente. Sa resulta dyan sa Ilonggo, mga ka-aksyon, halos landslide ho lagi ang bilang ni Mayor Leni Robredo dyan. Kaya hindi ho tayo nakakasiguro
no, hindi kayo makakasiguro mga DDS na kahit nakakuha si Vice President Sara Duterte ng mataas na survey o boto sa part ng Mindanao at Visayas, sulit na hindi pa rin. Sa totoo lang. Kasi ito, libo lang naman ang pinag-uusapan na respondent dito mga ka-aksyon. 'Di ba? At dito naman, sa Luzon, may makasara din sa Luzon mga ka-aksyon. Kaya sinasabi nga natin na walang sulit-sulit ho yan mga ka-aksyon. At itong survey, hindi pa ito talaga natin kasi minsan na din ito po nagkaroon ng margin error. 'Di ba nung midterm election ng 2025, 'di ba? Yung mga pumasok sa survey, ang iba natalo. Yung mga malalayo sa survey nakakuha ho ng mga matataas na numero katulad ni Senate Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan, 'di ba? Kaya ito survey lang naman ho ito mga ka-aksyon. Pero nakakaganda lang dito kasi kahit si Mayor Leni Robredo nakapagdesisyon na, ito pa rin lalong tumataas ho ang kanyang survey mga ka-aksyon. Kaya sana magbago pa ang maging desisyon nito ni Mayor Leni Robredo. Hindi ho tayo mawala ng pag-asa hanggat hindi pa matapos ang pag-file ng Certificate of Candidacy next year. Hindi pa tayo mawawala ng pag-asa na sana magbago pa ang maging desisyon ni Mayor Leni Robredo.